Gumising ako ng madaling araw para gumawa ng baon ni hapon. Hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Sa 2:00 ng madaling araw ay gumising na ako para gumawa ng babaunin ni hapon. Na kung ginawa ay hinati-hati ko muna sa maliliit itong karni ng manok. Luluto kasi ako ng karage, isasama natin sa baon ni hapon. Tapos ko mahati-hati yung manok ay nilagyan ko na ng karage powder. Tapos naglagay rin po ako dito ng konting tubig. Kapag minamarinate ko yung manok ay naluto na rin tong krinil kong salmon. Dahil onigiri yung gagawin ko, kaya kailangan ng seaweed. Isang buo nga pala ay hinati ko lang po. Tapos ang ginagawa ko dito sa seaweed ay pinapainit ko muna sa apoy. Ang ganito, pinapainit ko lang. Huwag lang masyadong malapit dun sa apoy, baka masunog. Ingat lang din dahil baka mapaso tayo. Itong pagpapainit ng onigiri ay nagaya ko lang po sa biyanan kong hapon. Dahil curious ako, kaya tinanong ko yung biyanan kong babae. Tanong ko siya kung bakit niya pinapainit yung seaweed. Sabi niya sa akin dati ay mas lalo daw sumasarap yung onigiri kapag pinapainit yung seaweed. Bumabango daw po kasi yung seaweed kapag pinapainit mo na daw ito. Ang nagaya ko na yung style ng biyanan kong babae, kaya simula nun ay ganito na ako gumawa ng onigiri. Nung nailagay ko na po yung salmon dun sa loob ng kanin, ay pinapahiran ko na po ito ng asin. Kapag hindi ito nilagyan ng asin, ay hindi ito magkakaroon ng lasa. Saka kailangan kapag gumagawa po kayo ng onigiri, kailangan po hindi madiin yung kamay nyo. Para hindi siksik yung kanin, kailangan po magaan lang yung kamay natin. Ito po kasi yan mga auntie, kapag siksik na siksik po, ay hindi po siya masarap kainin. Sabi sa akin dati ng asawa ko, kapag ginagat yung onigiri, ay medyo matigas yung kanin. Habang napiprito ako ng karage, ay naghugas muna ako ng mga plato. Kagabi kasi, habang pinapatulog ko si Kenshin, ay nakatulog din ako. Sa mga oras nga po pala na to, si hapon naman ay nag-aasikaso na. Katapos ko maghugas ng mga pinggan, ay maglilinis muna ako dito sa kusina. Ayusin ko lang at ililigpit ko yung mga ibang gamit. Dami kasing nakasabit, para na ako nagbibenta ng sandok. Katapos kong malinisan, ay kinuha ko na rin yung lagayan na nabili ko pa sa Shein. Yung mga chopstick ni Kenshin ay hiwalay ko ng ibang lagayan. Tapos na nga rin po ako magluto ng karage, ito na po yung baon ni hapon. Sabi ko kay uncle nyo, ay gagawa na lang ako ng bento niya. Kaso ayaw niya dahil onigiri yung request niya. Katapos magbihis ni hapon, ay papasok na siya. Ruta nga pala ngayon ni uncle nyo ay sa bundok. Naawa nga ako sa asawa ko kasi kahit inaantok pa yan, ay kailangan niyang gumising para pumasok sa trabaho. Kaalis ni uncle nyo, ay naku mga na iwan niya yung cellphone niya. Minsan nga men, katagab-kabaw ni Uncle Yo. Paano ko siya tatawagan nito kung naiwan naman tong cellphone niya? Alam ko naman na babalik si uncle nyo dahil meron nga siyang naiwan. Hinintay ko na nga lang siya dito sa labas para pag nakita ko siyang paparating ay tatakbo ko na lang sa kanya yung cellphone niya. Ano ba mga ante, 10 minuto ko nang hinihintay si uncle nyo dito sa labas. Inaabangan ko talaga isa-isa yung mga kotseng dumadaan. Kaso nga lang si uncle nyo ay hindi pa niya napapansin na naiwan niya yung cellphone niya. Balik-balik kami ni Kenshin dito sa kalsada, inaabangan namin bawat kotseng dumadaan. Nung may nakita ulit akong coaching paparating, ay tumakbo ulit kami ni Kenshin papunta ng kalsada. Kaya nga ako mga auntie, pagkatapos ng 10 minutong mahigit, ay dumating na po si uncle nyo. Kaya agad-agad na rin akong tumakbo para maibigay yung cellphone niya. Importante po kasi sa kanya yun, lalong-lalo na kapag nasa trabaho siya. Natawagan niya kasi ako kapag break time o kaya naman kapag pauwi na siya. Pagpasok namin dito sa loob, si Kenshin naman ay nagpagawa ng onigiri niya. Sabi ko kay Kenshin, matulog muna siya dahil maaga pa. Ayaw niya nang matulog mga auntie kasi nagising na nga siya. Ito po, dahil mabait tayong nanay, kaya gagawan natin siya ng onigiri niya. Ito nga po pala yung ginawa ko, 3 piraso. Gustong gusto po to ni Kenshin, minsan pa nga po ay minimerienda niya yan. Tapos kung gumawa ng pagkain ni Kenshin, ay binigay ko na rin kagad sa kanya. Ba din tong anak ko mga auntie, madaling araw pa nag-crave ng onigiri. Sabi ko nga sa kanya, matulog muna siya pagkatapos niyang kumain. Hindi pa ako tapos sa ginagawa ko kanina, kaya itutuloy ko muna. Ito na lang, okay lang sa kanya na iwan ko siya, basta wag lang nakapatay yung ilaw. Tapos ko pong pakainin si Kenshin, tinuloy ko na rin po itong ginagawa ko. Ayusin ko lang yung mga sandok namin para walang masyadong nakasabi. Nabili ako lagayan sa Daiso, dito ko ilalagay yung mga ibang chopstick at sandok. Mga oras nga pala na to mga auntie ay lumiliwanag na. Umpisahan ko na to, kaya kailangan kong tapusin. Yun na lang nung araw na to, walang pasok si Kenshin. Pa nagliligpit ako dito, binabantayan rin ako ni Kenshin. Tapos ng isang oras mahigit mga auntie, natapos ko rin ayusin yung mga gamit. Lagay ko nga po sila dito sa magkakaibang lagayan. Konti lang yung space dito, kaya konti lang po yung nailagay ko. Dito sa banda na to, medyo okay na rin tingnan. Sa wakas nga po, natapos rin ako maglinis dito sa lababo. Pagkatapos ko dun sa kusina, pumasok na ako dito sa kwarto para matulog ulit. Lalasing ko na nga ng umaga nung natapos ako. Si Kenshin naman, niyaya ko ng matulog, kaso
kaso ayaw niya. Sabi nga sa akin ay umaga na daw kasi kaya hindi na siya matutulog. Yan po kasi si Kenshin kapag nakita niya ng maliwanag na ay hindi na po talaga yan natutulog. Pero excited na naman siya pumunta sa labas dahil maghahanap na naman yan ng insekto. Sa mga oras na to ay naantok na talaga ako mga auntie. Matutulog na sana ako kaso naudlot lang. Uncle nyo kasi nabimiss niya ata ako kaya tumawag. Sa mga oras na to ay nakarating na nga siya doon sa pinagtatrabahuhan niya. O diba kung wala yung cellphone ni uncle nyo, hindi niya ako matatawagan mga auntie. Maminsan ngamin ante, katagabkabaw ni uncle yon. Tuwang-tuwa nga si Kenshin dahil kausap niya yung papa niya. Dahil mahilig si Kenshin sa mga vehicle kaya pinapakita ni uncle niyo yung mga bus. Sabay na nga siya sa amin dahil magsisimula na yung trabaho niya. Pansin ko nga parang malungkot si daddy. Ay gusto pa niya kaming kausapin kaso hindi pwede dahil magsisimula na yung trabaho niya. Kaya nagbabay na rin siya sa amin ni Kenshin. Yun lang po at dito na po natatapos ang ating mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye. 上上是米莎。うるさい。